Noong Setyembre 25, 1988, alas 2 ng hapon sa siksikang waiting area ng Tutuban Station sa Maynila, isang 72 taong gulang na lola ang bigla na lang naglaho. Sa araw na iyon, ang buong Maynila ay tila nasa isang malaking pista. Kasagsagan ng Bear Months, ang simula ng pinakamahabang panahon ng Pasko sa buong mundo, kaya't ang istasyon ay hindi mahulugang karayom sa dami ng mga taong galing sa iba't ibang probinsya. Mula sa mga speaker na nakasabit sa kisame, walang tigil ang anunsyo ng mga biyahe ng tren at ang mga taong may dalang mabibigat na bagahe ay nagmamadaling tumungo sa mga pasukan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nabitawan ni Aling Leticia Reyes ang kamay ng kanyang anak. O mas tamang sabihin, binitawan ng kanyang anak ang kamay niya. Ang kanyang 45 taong gulang na panganay na anak, si Ramon Reyes, ay kumaripas ng takbo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para magulat ng pagkawala. Namumugto ang mga mata, sinabi niya sa pulis. Sabi po ni inay, magbabanyo lang siya, pero kalahating oras na po, hindi pa rin bumabalik. May sakit po siyang demensya, baka naligaw na. Pakiusap, hanapin niyo po siya. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis. Hinalughog nila ang mga tindahan sa paligid ng Tutuban at nagpadala ng abiso sa mga kalapit na presinto. Ngunit noong 1988, wala pang mga bagay tulad ng CCTV. Tanging sa alaala ng mga empleyado ng istasyon, sila umaasa. May nagsabing nakakita sila ng isang matandang babae na nakaputing blusa habang may iba namang nagsabing wala silang napansin. Paiba-iba ang mga testimonya. Araw-araw, nag-aabang si Ramon sa labas ng istasyon. May hawak siyang mga polyeto na may larawan ng kanyang ina. Ipinapakita ito sa bawat dumaraan. Nakita niyo po ba ang nanay na ito? Tanong niya. Umiling lang ang mga tao dahil sa dami ng tao para sa Kapaskuhan, wala raw silang matandaan. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan. Pagsapit ng 3 buwan, halos itinigil na ang investigasyon. Sinabi ng nakatalagang investigador kay Ramon, maraming kaso ng pagkawala ng matatandang may demensya sa buong bansa. Ginawa na namin ang lahat pero wala na kaming magagawa. Pasensya na. Tumango si Ramon habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinisi siya ng kanyang mga kapatid. Bakit mo pa kasi dinala si inay sa istasyon? Bakit mo nabitawan ang kamay niya? Tanong nila. Walang naisagot si Ramon. Yumuko na lang siya at sinabing, kasalanan ko ang lahat. Noong tagsibol ng 1989, mag-isa siyang nagdaos ng isang simpleng pag-alala para sa kanyang ina. Walang larawan, isang blankong mesa lang ang kanyang hinarap at pinag-alayan, at lumipas ang mga taon. Unti-unting nabura sa alaala ng mga tao si Aling Leticia. Ang kanyang kaso ay naging isa na lamang sa libu-libong mga kaso ng pagkawala na nalibing sa ingay at saya ng panahon. Ngunit makalipas ang 27 taon noong 2015, lahat ay nagbago. Isang batang investigador, habang tinitingnan ang mga lumang papeles, ay may napansin na kakaiba. May record na sa mismong araw ng pagkawala ni Aling Leticia, isang malaking halaga ang na-withdraw mula sa kanyang bank account. Ito ay 2 oras bago pa man maiulat ang kanyang pagkawala. At isa pa, isang talaan ng pagbebenta ng tiket ang natagpuan na nagpapakitang isang tiket lang patungong Tagkawayan, Quezon, mula sa Tutuban ang naibenta sa araw na iyon. Ang oras ng pagbili, 12:40 ng hapon. Ang bumili, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, walang kasama. Muling ipinatawag ng investigador si Ramon Reyes at tinanong siya, ano po ba talaga ang nangyari sa inyo ng nanay niyo noong araw na iyon? Bakit ninyo isinara ang kanyang bank account? Bakit kayo bumili ng tiket ng tren? Sunod-sunod na tanong ng investigador. Noong una, itinanggi ni Ramon ang lahat, pero sa huli, nagsalita na rin siya. Ang kuwentong kanyang isiniwalat ay isang katotohanang napakasaklap na walang sinuman ang nakaisip.
Noong Setyembre 20, 1988, araw ng linggo, maagang gumising si Ramon Reyes. Narinig niya ang tunog ng paghahanda sa kusina. Ang kanyang ina, si Aling Leticia, ay naghahanda ng almusal. Bagamat may mga unang senyalis na ito ng demensya, kaya pa niyang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. "Nay, ang ganda ng araw ngayon," sabi ni Ramon. Tumango at ngumiti ang matanda. Tila maganda ang kanyang gising. Sumisikat ang araw sa bintana, mainit para sa buwan ng Setyembre. Sabay silang nag-almusal. Habang humihigop ng kape, sinabi ng matanda, "Anak, sana makapamasyal tayo ngayon. Nakakabagot dito sa bahay." Saglit na nag-isip si Ramon at tumango. "Sige po, punta tayo sa Tutuban para makakita man lang tayo ng maraming tao." Pumayag ang matanda. Bandang 10:00 ng umaga, umalis sila. Inalalayan ni Ramon ang kanyang ina habang dahan-dahan silang naglalakad. Mga 30 minuto ang biyahe ng bus mula sa kanilang bahay hanggang Tutuban. Puno ng tao ang bus, lahat ay masaya dahil sa papalapit na Pasko. Dumating sila sa Tutuban bandang 11 sistan ng umaga. Ang waiting area ay parang dagat ng tao. Hinawakan ni Ramon ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. "Nay, ang daming tao, huwag niyo pong bibitawan ang kamay ko," sumang-ayon ang matanda. Umupo sila sa isang bangko sa isang sulok. Namamanghang tiningnan ng matanda ang paligid. Saan kaya pupunta? Yung mga may ganoong kalalaking bagahe. Saan kaya galing ang lahat ng taong ito? Bulong niya sa sarili. Tahimik lang na nakaupo si Ramon. Lumipas ang oras. Malapit na ang tanghalian nang tumayo si Ramon. "Nay, magbabanyo lang po ako. Babalik din ako agad. Dito lang po kayo." Tumango ang matanda. Nawala si Ramon sa gitna ng mga tao. Lumipas ang 30 minuto. Mag-isa pa ring nakaupo ang matanda sa bangko. Noong una, tahimik siyang naghintay. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang mabalisa. Tumingin siya sa paligid pero hindi niya makita ang kanyang anak. Walang katapusang daloy ng tao ang kanyang nakikita. Tumayo ang matanda. Naglakad siya patungo sa direksyon kung saan niya huling nakita ang anak, ngunit hindi niya matandaan kung nasaan ang banyo. Nagsimulang maging blanko ang kanyang isip. "Nasaan ako? Bakit ako naririto?" Siya ay nalito. Noon siya nakita ng isang guwardiya. "Lola, saan po kayo pupunta? Ayos lang po ba kayo?" Hindi makasagot ang matanda. Nakatayo lang siyang tulala. Dinala siya ng guwardiya sa opisina ng istasyon, pinaupo at binigyan ng isang basong tubig. "May kasama po ba kayo?" Tumango ang matanda. "Ang anak ko," nagbanyo. Naunawaan ng guwardiya. "Babalik din po yon. Dito na lang po kayo maghintay." At doon nanatili ang matanda sa opisina. 2:00 ng hapon. Pumasok si Ramon Reyes sa himpilan ng pulisya. "Hingal na hingal," sinabi niya sa pulis. "Pakiusap, hanapin niyo ang nanay ko. Nawala siya sa Tutuban. May demensya siya, mapanganib kung mag-isa lang siya." Agad na nagradyo ang pulis. "Atensyon sa lahat ng unit malapit sa Tutuban. Nawawala, babae, 72 anyos. Nakaputing blusa at itim na saya, pasyenteng may demensya. I-report agad kung makita." Umiyak si Ramon sa harap ng pulis. Ako po ang nakabitaw sa kanya. Kasalanan ko po." Pinakalma siya ng pulis. "Mahahanap din natin siya. Huwag kayong mag-alala." Ngunit hanggang kinagabihan, hindi natagpuan si Aling Leticia. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng 2 araw. Hinalughog ang mga tindahan, parke at underpass sa paligid ng Tutuban. Nagpadala ng abiso sa mga ospital at presinto, pero wala pa ring bakas ng matanda. Araw-araw, nandoon si Ramon sa labas ng istasyon, may hawak na polyeto. "Nakita niyo po ba ang nanay na ito?" tanong niya. Karamihan ay umiling. Ipinatawag ng investigador na si SPO2 Danilo Santos si Ramon. "Ginoong Reyes, maaari niyo bang ikuwento ulit ang eksaktong nangyari?" Inulit ni Ramon ang parehong kuwento.
Nagpunta sila sa tutuban para mamasyal, umupo sa bangko at iniwan niya sandali ang ina para magbanyo. Pagbalik niya, wala na raw ito. Anong oras po kayo nagbanyo? Mga 12:00 po. Gaano katagal? Mga 10 hanggang 15 minuto. Tumango si SPO2 Santos. At sa loob ng panahong iyon, umalis ang nanay niyo. Opo, mukhang ganoon na nga po. May isinulat si SPO2 Santos. Mayroon siyang kutob na hindi tama pero wala siyang makitang dahilan para magduda. Posibleng-posible na maligaw ang isang matandang may demensya sa ganoong karaming tao. Ang mga kapatid niyo po, may 2 po akong kapatid. Isang lalaki, isang babae. Nakausap niyo na po ba sila? Nag-atubili si Ramon. Hindi pa po. Bakit? Hindi po kami magkasundo. Tinaasan ang kilay ng investigador. Nawawala ang nanay niyo pero hindi niyo sila tinawagan? Yumuko si Ramon. Mahigit 10 taon na po kaming hindi nag-uusap. Nag-away po kami dahil sa pag-aalaga kay inay. Bumuntong hininga si SPO2 Santos. Kailangan niyo pa ring sabihan sila. Karapatan nilang malaman. Sumang-ayon si Ramon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga kapatid niya sa presinto, si Arturo Reyes at si Celia Reyes. Parehong nasa edad 40. Si Arturo ay may maliit na karinderya sa Cebu, habang si Celia naman ay may salon sa Davao. Kuya, anong nangyari? Galit na tanong ni Arturo. Nawala mo si inay? Paano nangyari yon? Hindi makaimik si Ramon. Umiiyak na nagsalita si Celia. Kuya, bakit mo pa kasi dinala si inay doon? Hindi ba pwedeng sa bahay na lang siya? Patawarin niyo ako, hindi sapat ang patawad. Nasaan si inay? Nagkasagutan ng magkakapatid. Pumagitna si SPO2 Santos. Huminahon po kayo. Hindi ito ang oras para magsisihan. Ang mahalaga ay mahanap natin ang inyong ina. Ngunit ang paghihintay ay tumagal. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. May isang maliit na impormasyon na lumabas. Isang may-ari ng mamihan malapit sa tutuban ang tumawag sa pulis. Nakita raw niya ang isang matandang nakaputing blusa na dumaan sa harap ng kanyang tindahan noong hapong iyon. Mga anong oras po? Mga 2:30. Saan po papunta? Sa kabilang direksyon po ng istasyon, papuntang rekto. Agad na hinalughog ng mga pulis ang lugar pero wala silang nakita. Iyon na ang tanging testimonya. Lumipas ang 1 pang buwan. Itinigil na ang investigasyon. Walang magawa ang mga pulis. Noong 1988, walang CCTV. Walang maayos na database ng fingerprint. Tanging sa alaala ng mga tao sila umaasa at habang lumilipas ang panahon, lumalabo na rin ang mga alaala. Tinawag ni SPO2 Santos si Ramon. Ginoong Reyes, pasensya na. Wala na kaming magagawa. Tumango si Ramon. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Noong tagsibol ng 1989, mag-isang nagdaos si Ramon ng paggunita sa kaarawan ng kanyang ina. Tanging pagkain ang nasa mesa. Walang larawan. Nag-alay siya ng dasal. Inay, patawarin niyo po ako. Nagkasala po ako. Umiyak siyang mag-isa. Nakita siya ng kanyang kapitbahay na si Aling Nena. Naawa siya kay Ramon. Kawawa naman. Napakabuting anak pa naman. Alam ni Aling Nena kung gaano kabuti si Ramon sa kanyang ina. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, inihahanda niya ang pagkain nito. Pag-uwi, magkasama silang naglalakad-lakad. Tuwing Sabado't Linggo, magkahawak kamay silang namamalengke. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Naalala ni Aling Nena ang araw na iyon, Setyembre 25, 1988. Nakita niya si Ramon na may dalang malaking maleta. Saan ang punta mo, Ramon? Tanong niya. Natigilan si Ramon. Ngumiti ito at sumagot, ipapasyal ko lang po si inay sa tutuban. Bakit may maleta ka? Sabi po ni inay. Gusto niyang mag-ayos ng mga gamit. Tumango si Aling Nena at hindi na nag-isip pa. Ngunit nang mabalitaan niyang nawawala ang matanda, bigla niyang naalala ang maleta. Bakit kailangan ng malaking maleta kung mamamasyal lang? Ano kaya ang laman noon? Pero hindi ito inireport ni Aling Nena sa pulis.
Inisip niyang nagkataon lang, mabuting anak si Ramon. Imposibleng may gawin siyang masama sa sarili niyang ina. Lumipas ang panahon, nag-iisa pa ring nanirahan si Ramon. Hindi niya ginalaw ang kuwarto ng kanyang ina. Ang mga damit, kumot at gamit ay nanatili sa dati nilang lugar. Paminsan-minsan, pumapasok siya sa kwarto at nauupo ng matagal. Itinigil na ng kanyang mga kapatid ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay sa Cebu at Davao. Para sa kanila, patay na ang kanilang ina. Hindi nila mapatawad ang kanilang kuya. Dumating ang 1990. Lumipas ang 1995, naging taong 2000. Mabilis na nagbago ang mundo, pero walang sinuman ang nakaalala kay Aling Leticia. Ang mga papeles ng kanyang kaso ay nakatambak na lang sa isang bodega ng presinto, inaamag at inaalikabok. Nagretiro na si SPO2 Santos at ang mga bagong investigador ay walang alam tungkol sa kaso. Tumatanda na si Ramon. Noong 2014, siya ay 71 taong gulang na. Maputi na ang kanyang buhok at hukot na ang likod. Mag-isa pa rin siyang nabubuhay. Taon-taon, dinaraos niya ang paggunita sa kanyang ina, nag-aalay sa isang blangkong mesa. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip, kung anong lihim ang kanyang itinatago. Ngunit noong 2015, lahat ay nagbago. Noong Hulyo ng taong iyon, isang makasaysayang pagbabago sa batas ang ipinasa sa Pilipinas. Ang Statute of Limitations para sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay ay tuluyan ng inalis. At mas mahalaga, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na maaaring gamitin ang batas na ito sa mga lumang kaso. Ang kaso ng pagkawala ni Aling Leticia ay isa sa mga iyon. Bagamat isinara na bilang cold case, may mga record na nagpapakitang ilang beses nagsumite ng pakiusap ang kanyang mga kapatid para sa muling investigasyon. Agad na sinimulan ng pambansang pulisya na suriin muli ang mga naturang kaso. Isa na rito ang kaso ni Aling Leticia. Ang bagong nakatalagang investigador ay si PO3 Marco de la Cruz, isang 39 taong gulang na veteranong pulis. Binuksan niya ang luma at naninilaw na folder at sinimulang basahin ang mga record. At may napansin siyang kakaiba. Bakit hindi naging agresibo ang pamilya sa paghahanap? Bakit itinigil ng mga kapatid ang pakikipag-ugnayan sa panganay? At bakit sa loob ng 27 taon, mag-isang nagdaraos ng paggunita si Ramon sa isang blangkong mesa? Isinara ni PO3 de la Cruz ang folder. Nag-isip siya, may mali sa kasong ito. Noong Agosto 2015, sinimulan ni PO3 de la Cruz ang muling investigasyon. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang mga kapatid. Si Arturo ay may-ari pa rin ng karinderya sa Cebu at si Celia naman ay may salon pa rin sa Davao. Tinawagan niya sila. Tungkol po ito sa pagkawala ng inyong ina noong 1988. Bumuntong hininga si Arturo sa kabilang linya. 27 taon na ang nakalipas. Patay na siguro si inay, kailangan pa rin po nating makasiguro. Pwede niyo po bang sabihin kung kumusta ang relasyon ng kuya niyo at ng inay niyo noon? Tahimik si Arturo sandali. Mabuting anak ang kuya. Mas inalagaan niya si inay kaysa sa amin. Bakit po kayo nag-away? Dahil nawala niya si inay. Hindi namin yun matanggap. Nag-note si PO3 de la Cruz. Alam niyo po ba ang sitwasyong pinansyal ng kuya niyo noon? Mahirap lang po siya. Nagtatrabaho sa pabrika. Maliit ang sahod. Nakatira sila ni inay sa isang nirerentahang apartment. May mga ari-arian po ba ang nanay niyo? Wala naman po. May kaunting pera lang yata sa bangko, pero si kuya ang humahawak noon dahil may sakit na si inay. Tumango si PO3 de la Cruz. Nagsisimula ng luminaw ang lahat. Kinabukasan, nagpunta siya sa bangko para suriin ang transaction history ng account ni Aling Leticia. Ngunit nahirapan ang empleyado. 27 years ago, bago pa po na-computerize yan. Nasa microfilm pa po yan. Maari po bang tingnan? Medyo matatagalan po. Naghintay ang investigador.
Makalipas ang 3 araw, tumawag ang bangko. Nahanap na raw ang microfilm. Agad siyang nagpunta roon. Inilagay ng empleyado ang lumang film sa isang reader. Lumabas sa screen ang malabong mga sulat kamay. Mga transaksyon noong Setyembre 1988. Binasa niya ito ng isa-isa at huminto siya sa petsang Setyembre 25. Nanlaki ang kanyang mga mata. 10 to 15 a.m. Withdrawal, 10,000. Sa tabi ng pangalang Leticia Reyes, may maliit na sulat kasama ang kinatawan. 1:20 p.m. Account closure. Balance, got zero. Maaari po bang malaman kung sino ang kinatawan? Tanong niya. Kailangan po nating tingnan ang pirma. Inayos ng empleyado ang microfilm. Lumitaw ang imahe ng withdrawal slip. May 2 pirma roon. Ang isa ay nanginginig na sulat, Leticia Reyes. Ang isa pa ay malinaw na pirma, Ramon Reyes. Napalunok si PO3 de la Cruz. Ang papeles po ng pagsasara ng account, narito po. Maging sa papeles ng pagsasara, naroon ang pirma ni Ramon Reyes. Kinwenta ni PO3 de la Cruz ang oras. 10:15 a.m. nag-withdraw. 1:20 p.m. isinara ang account. 2 p.m. nag-report ng pagkawala. Sakto ang lahat. Sunod niyang pinuntahan ang archives ng Philippine National Railways. Hiniling niya ang talaan ng mga naibentang tiket noong Setyembre 25, 1988. Sulat kamay po lahat yan noon, sabi ng tagapangasiwa. Itinuro niya ang isang maalikabok na bodega. Inilabas niya ang isang makapal na ledger. Binuklat niya ito hanggang sa petsang Setyembre 25. Naroon ang listahan ng mga biyahe mula Tutuban. Sa ilalim ng Bicol Express, may nahinto siyang linya. 12:00 p.m. biyaheng Tagkawayan, isang 1 ticket. Oras ng pagbili, 12:32 p.m. Bumili, lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa gilid, may nakasulat sa lapis, walang kasamang matanda, mag-isa. Kinunan nito ng litrato ni PO3 de la Cruz at sinimulang hanapin ang mga empleyado ng PNR na nagtrabaho noong araw na iyon. Karamihan ay retirado na o pumanaw na. Ngunit may isa siyang natagpuan, si Mang Edgar, 72 anyos na, dating nagbebenta ng tiket sa Tutuban. Naaalala niyo po ba ang Setyembre 25, 1988? Umiling si Mang Edgar. 27 taon na, iho. Panahon po ng Pasko, araw ng linggo. Oo, sobrang dami ng tao noon. Ipinakita ng investigador ang litrato ng ledger. Sabi po rito, may bumili ng tiket papuntang Tagkawayan at isinulat nyo na wala siyang kasamang matanda. Naaalala nyo po ba? Tinitigan ni Mang Edgar ang litrato. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, parang naaalala ko. May isang lalaking bumili ng isang tiket lang papuntang Tagkawayan. Mag-isa siya. Tinanong ko kung mag-isa lang siya, pero umiwas siya ng sagot. Balisa siya, hindi makatingin ng diretsyo, at laging tumitingin sa likod. Kaya isinulat ko yun sa talaan. Bumalik si PO3 de la Cruz sa Maynila, sapat na ang ebidensya, kailangan nang ipatawag si Ramon Reyes. Noong Setyembre 18, 2015, dumating si Ramon sa himpilan. Sa edad na 72, lalo siyang humina. Hinarap niya si PO3 de la Cruz. Ginoong Reyes, ano po ba talaga ang nangyari noong Setyembre 25, 1988? Inulit ni Ramon ang kuwento niya, 27 taon na ang nakalipas. Inilabas ni PO3 de la Cruz ang mga dokumento. Noong 2015 ng umaga, nag-withdraw kayo ng 24 nalin mula sa account ng nanay niyo at noong 1-2-20 ng hapon, isinara niyo ito. At noong 12:32 ng hapon, bumili kayo ng isang tiket lang papuntang Tagkawayan. Namutla si Ramon. Hindi po totoo yan. Naaalala po kayo nang nagbenta ng tiket. Isang lalaking balisa raw na mag-isang bumibili ng tiket. Nanginginig ang kamay ni Ramon. Bakit hindi niyo po binilhan ng tiket ang nanay niyo? Kayo lang po ba ang aalis? Sigaw ng investigador. Ramon Reyes, anong ginawa niyo sa nanay niyo?
Yumuko si Ramon at nagsalita siya. Isinakay ko po siya sa tren. Saan papunta? Sa Tagkawayan po. Bakit? May kamag-anak daw po kami doon. Ngumisi si PO3 de la Cruz. Kamag-anak? Kinumpirma namin sa mga kapatid nyo. Wala kayong kamag-anak sa Tagkawayan. Umiyak si Ramon. Patawad po, patawad. Inamin niyang hindi niya isinakay sa tren ang ina. Kung ganoon, nasaan siya? Hindi ko po alam. Kinagabihan, nagpulong ang mga investigador. Kailangan nating puntahan ang ruta patungong Tagkawayan. May dahilan kung bakit siya bumili ng tiket doon. Kinabukasan, bumiyahe sila, isang maliit na bayan sa tabing dagat ang Tagkawayan. Pero pagkatapos magtanong-tanong, wala silang nahanap. Muling tinawag si Ramon. Ginoong Reyes, huling tanong. Nasaan ang nanay niyo? Tahimik si Ramon bago nagsalita. Sabi po niya, pagod na siya. Ayaw na niyang mabuhay. Natigilan ang investigador. Pati po ako, pagod na rin. Sa sahod ko sa pabrika, sa pag-aalaga sa kanya, sa pag-iipon para sa upa, gusto ko na pong sumuko. Anong ginawa niyo? Umiling si Ramon. Hindi ko po maalala. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pulis. Sir, nakuha ko na ang employment records ni Ramon Reyes. Noong Setyembre 25, 1988 hanggang Setyembre 27, 3 araw siyang absent ng walang paalam. Hinarap ni PO3 de la Cruz si Ramon. 3 araw, sabi niyo, hinahanap niyo ang nanay niyo. Bakit hindi kayo pumasok sa trabaho? Inilatag niya ang mapa ng Riles. Maraming istasyon bago ang Tagkawayan, tulad ng Malikboy Station sa Pagbilao. Isang liblib na lugar, halos gubat. Ano ang ginawa niyo roon sa loob ng 3 araw? Namutla si Ramon. Sigurado na si PO3 de la Cruz. Naroon ang sagot. Kinabukasan, nagtungo ang mga investigador sa Malikboy. Nakahanap sila ng isang matandang residente na nagtatrabaho sa isang bukid malapit doon noong 1988. May nakita po ba kayong kakaibang tao noon? Tanong ng investigador. Oo, sabi ng matanda. May nakita akong isang lalaking naka-Amerikana na mag-isang umaakyat sa bundok. Mga Setyembre 26 yata yun. Nagtaka ako kasi hindi siya taga rito. Doon siya dumaan sa landas na walang ibang gumagamit. Nag-organisa ng search team si PO3 de la Cruz. Sa 2 araw ng paghahanap, isang pulis ang sumigaw. Dito, sa gilid ng isang burol, sa ilalim ng isang puno ng pino, may isang maliit na hukay. Dahan-dahan nilang hinukay ang lupa. At natagpuan nila ito, isang kalansay. Sa tabi nito ay mga piraso ng sirang tela na mukhang damit pambabae noong dekada 85. Agad itong dinala sa laboratorio para sa DNA testing, ikukumpara sa sample na kinuha kay Ramon. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang resulta. 99.98% match. Si Aling Leticia Reyes nga. Hinarap ni PO3 de la Cruz si Ramon. Natagpuan na namin ang nanay niyo sa isang bundok sa Malikboy. Humagulgol si Ramon. Patawad po, patawad. Sabihin niyo ang totoo. Anong nangyari? Sa wakas, nagsalita si Ramon. Isinakay ko po siya sa tren. Bumaba kami sa Malikboy. Dinala ko siya sa bundok. Bakit? Pagod na po kami pareho. Kaya pinatay niyo siya? Tumango si Ramon. Ito ang pag-amin makalipas ang 27 taon. Ngunit hindi pa rito natapos ang kuwento. Habang iniimbestigahan ang lahat, napansin ng mga pulis na masyadong detalyado ang plano para gawin ng isang tao lamang. Posibleng may kasabwat siya. Sino kaya ito? 3 araw matapos umamin si Ramon, napansin ni PO3 de la Cruz ang timeline. Masyadong masikip ang oras. 2 beses sa bangko, 1 beses sa istasyon, tapos sa presinto habang kasama ang isang matandang may demensya? Mahirap. At napansin niya, sa unang pagpunta sa bangko, may kasama si Ramon, pero sa pangalawa, mag-isa na lang siya. Saan niya iniwan ang ina? Muling sinuri ang mga taong malapit kay Ramon noon.
Isang kasamahan sa pabrika, si Katonyo, ang nagsalita. Bago siya mag-absent, nanghiram siya sa akin ng 5,000 Sabi niya, may paggagamitan siyang importante, pero wala akong pera noon. At may idinagdag si Katonyo. May isang babaeng dumalaw sa kanya noon sa pabrika, mga 20s. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa isang paupahan malapit sa Tutuban. Sinimulang hanapin ng mga pulis ang babae, isang matandang may-ari ng paupahan ang nakaalala. Oo, yung pamangkin ko, si Elsa. Dito siya nagtrabaho noon, kaibigan niya, yung si Ramon. Nahanap nila si Elsa, ngayon ay 55 anyos na at may sariling pamilya. Noong una, ayaw niyang magsalita. Pero nang sabihin ng pulis na ito ay kaso ng pagpatay at maaari siyang makasuhan bilang kasabwat, umamin siya. Gabi bago ang insidente, pinuntahan ako ni Kuya Ramon. Umiiyak siyang nagmakaawa na tulungan ko siya. Kailangan daw niyang dalhin sa isang lugar ang nanay niya. Kinabukasan, dinala niya si Aling Leticia sa akin. Ako ang nag-alaga sa kanya sa paupahan habang si Kuya Ramon ay nag-aasikaso sa bangko at istasyon. Pagkatapos, sumama ako sa kanila sa tren. Ako at si Aling Leticia lang ang sumakay. Si Kuya Ramon, hindi. Pinainom ko ng pampatulog si Aling Leticia na bigay ni Kuya Ramon. Pagbaba namin sa Malikboy, naghihintay na siya roon na may dalang sasakyan. Dinala namin si Aling Leticia sa bundok. Pinaghintay niya ako sa kotse habang binuhat niya ang natutulog na ina. Pagbalik niya, mag-isa na lang siya at may putik sa kamay. Pinagharap ang dalawa. Patawarin mo ako, Elsa, sabi ni Ramon. Kuya, bakit? Tanong ni Elsa. Ngayon ang huli, Ramon. Paano mo ginawa? Tanong ni PO3 De La Cruz. Inilibing ko po siya sa isang hukay. Tulog po siya. Ngunit umiling ang investigador. Inilabas niya ang resulta ng autopsy. May mga basag sa bungo ng biktima, sanhi ng pagpukpok ng isang matigas na bagay. Namutla si Ramon. Hindi totoo yan. 3 basag. Anong ginamit mo? Sumigaw ang pulis. Bumagsak si Ramon. Bato po. Isang bato sa bundok. Bakit mo ginawa? Ano ang totoong dahilan? Umiyak si Ramon. Kailangan ko po ng pera. Yung 10,000? Hindi po. Kapag namatay si inay, may makukuha akong insurance. 50,000 po. Gagamitin ko sanang pang down payment sa bahay. Magpapakasal po sana ako ulit. Natulala si PO3 De La Cruz. Dahil sa pangarap ng bagong buhay, pinatay niya ang sariling ina. Noong Oktubre 2015, sinampahan si Ramon Reyes ng parricide at si Elsa naman bilang kasabwat. Sa korte, tumestigo ang kanyang mga kapatid. Umiiyak. Akala namin mabuti siyang anak. Hinatulan si Ramon ng 25 taong pagkakakulong. Si Elsa ay binigyan ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon. Ang mga labi ni Aling Leticia ay nailibing ng maayos sa wakas. Sa harap ng kanyang puntod, umiyak ng matagal ang kanyang 2 anak. Inay, patawad po. Ngayon, makakapagpahinga na kayo. Mula sa kulungan, sumulat si Ramon sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi nila binasa ang sulat. Ibinalik nila ito. May mga kasalanan na hinding-hindi na mapapatawad. Nagtapos ang kaso, isang bank record mula sa microfilm, isang linya sa lumang ledger ng tren, at ang konsensya ng isang tao. Ito ang mga nagbunyag sa katotohanang itinago sa loob ng 27 taon. Sa likod ng maskara ng isang mabuting anak ay nagtatago ang kasakiman, ang katotohanan. Gaano man katagal itago, ay laging lalabas. Sa puntod ni Aling Leticia Reyes, nakasulat, Mahal naming ina, naway magpahinga ka na sa kapayapaan. 1916-1988, ginugunita ka namin na nagbalik pagkatapos ng badisidong taon.